O anong nangyari? Bakit nangarap 2 years yun, ha? 2 years. Nung simula po nung nung 1 year po, di ba, okay naman po. Tapos hindi ko alam, hindi ako aware sa relationship mo. Huwag mo ako i-quote. Kami nag-i-interview. Tapos yung sumunod po noon, nung isang taon po na pagsasama po namin, nung nag-start po yung pandemic, hindi na po siya naging okay. Dahil? Dahil po sa naging streamer po siya ng isang game. Tapos wala na po siyang communication sa akin. Hindi niya na po ako pinapansin pag nasa bahay po nila ako, ganun. Puro laro po siya. Kahit nandun ka sa tabi niya, naglalaro pa din siya. Opo. Kumbaga, ano po siya, parang na-addict na siya sa laro po. Na-addict ka ba sa game? Kasi totoong may mga na-addict sa game, ha? Addictive. Yung simpleng diversion dati, naging addiction. Anong naging estado mo ba sa paglalaro, Beng? Kumikita po ako ng pera doon as a streamer. Tsaka po may mga sinasalihan po kami na tournament. Kaya sobrang... Pero hindi mo makukonsider yung sarili mong na-addict ka sa game? Hindi po. Oh. Parang ginagawa ko lang po talaga siya para sa coping mechanism ko lang po. Since pandemic po siya, wala po akong ginagawa sa bahay, kundi yun, mag-stream. Yung mga times na magkatabi na, nandoon na siya, pero ang attention mo nasa game pa din. Ano po, meeting po kasi lagi namin sa team, as a team sa laro. So, kailangan po namin mag-focus sa kung ano po yung gagawin namin sa tournament para po manalo po kami. Kailan kayo nag-focus na pag-usapan yung gagawin nyo naman sa relasyon para manalo rin kayo sa relationship? Hindi na po napag-usapan. Ayun. Nabaling yung attention. Nabaling. Mas masaya ka na sa games kaysa yung magkasama kayo? After, nung medyo maluwag na yung quarantine, parang gusto niya po makipagkita sa akin nung time na yon. Pumapayag naman po ako. Pero, parang na-realize ko po na hindi po tama yung ginagawa ko na mag-stream kasi magkaibang goal din po kami sa buhay. Ba't hindi tama yung pag-stream? Parang nawalan po ako ng time sa kanya. Naawa po ako sa kanya nung time na yon. Parang wala namang masama dun sa pag-stream, wala namang mali dun. Ang mali siguro yung hindi mo na nakalkula yung balanse ng pag-stream at yung pag-iibigan yung dalawa. Siguro doon nagkaroon ng problema. Kasi yung streaming, wala namang mali. Ang dami naman nag-stream and at the same Trabaho time... yun. Oo, trabaho, Extra pinagkakakitaan. Tsaka pwede silang together, sila na Correct. At saka yung iba naman, kahit hindi naman sila, nagkaya nilang balansehin, di ba? Just like any other thing, di ba, na pinagkakaabalahan mo. Trabaho man yan, or sports, or ano. Di ba yun? Wala namang masama. Ang magiging masama dyan, pag hindi mo na siya nabalanse. Hindi mo siya nabalanse. Hindi mo na siya nabalanse o na-realize mo na mas masaya ka talaga doon. Kasi di ba yung iba, katulad ng mga kakilala ko rito sa ABS, pinipilit nilang balansehin, pero kahit mas maraming oras sila sa trabaho, alam nila na mahal at mahalaga pa rin sa kanila yung partner nila. Kaya babawi sila pag uwi nila o gagawa sila ng paraan na, naku, kailangan ko nang mag-leave kasi napapabayaan ko na yung jowa ko, hindi na kami nakikita, gusto ko na siyang makita, di ba? Pero iba din yung, di ba, yung wala naglaho na yung damdamin ko. Yun. Ano yung truth nung mga panahon na yun? Naglaho ba o hindi mo lang nabalanse? Pero mahal, gustong-gusto mo pa rin siya? Naglaho po. Sabay tawa. Yung reaction Natawa kasi ako sa ni kanya. Christophe hurt Bakit? siya ng Na-hurt ka pa, Christophe, nung narinig mo ulit yun? Opo. Parang binaril mo rin yung puso ko. Binaril lang ang puso. Grabe. Nung hiniwalay, paano hiwalay sa text lang? Yes po. Nag-explain po siya na naawa na ako sa'yo, ganun. Tapos, itigil na natin to, ganyan. Ako naman po, pinaglalaban ko. Tapos, pumupunta pa po ako sa kanila. Sinabi ko po sa mami niya na niyakap ko po yung mami niya at umiyak po ako nang wala man lang sinasabi at bigla ko na lang pong doon ko umiyak ka sa mami niya? Opo. Kasi nahihirapan po ako. Parang hindi ko alam kung
di po niya kasi sinasabi sa akin yung dahilan. Nahirapan po ako na parang di ko alam kung anong dahilan. Parang bigat na po ako. Ganun. Pero at least honest si ano ha? Oo, Christoph. Si nawala. Beng. Yung, Si Beng. At saka naramdaman niya na parang nahihirapan niya nga si Christoph. Kaya, correct. pinutol kaysa paasahin ng Kasi paasahin kaysa yung nandyan lang yung isa na mukha na siyang tanga pero wala ka naman. Sinabi niya na rin yung katotohanan ng sitwasyon niya. At saka yung lagi kong tinatanong, kasalanan ba ng tao kung nawala yung pag-ibig niya o yung damdamin niya? Diba? Kasi di ba nangyayari yun? Nangyayaring biglang nai-inlove ka na lang. Nangyayari din na biglang nawawala yung pagiging in love mo. Kaya like, kasalanan niya ba yun? O it just happened? Di ba? Na hindi mo rin naman siya masisisi. Wala eh. Ang maghalaga na hinarap niya yung wala na ako nararamdaman eh. Tapos naging fair siya kay Christoph nung panahon na yun. Kaysa lalong maging unfair dahil laro ka na ng laro, ayaw mo naman na siyang makita. Ang hirap kasi siguro pag naglalaro ang isang tao, yung partner na hindi naglalaro, andun, di ba katabi mo nga siya. Tapos, hindi ka naman pwede mag-AFK or away from keyboard. Hindi mo pwede i-stop. Kung kunwari biglang may kwento siyang gustong ikwento or maglambing siya, hindi mo pa siya pwedeng pansinin hanggang matapos yung game. Oo, kasi tournament yan eh. Pero, what you guys do after the game is very important. Yeah. After nyong maglaro, Yung bawi. sisiguraduhin nyo bang may gagawin kayo para makabawi dun sa time na Yes. hindi mo nabigay sa kanya? Or pagkatapos nun, sakit na naman ako, pagod na ako, kanina pa ako naglalaro, bukas ka na lang. Yun. Diba? Ganun ba yung nangyari? Ganun po yung nangyari. Ayun, sagot. Ang bilis na sumagot.